Magandang araw, welcome AJ Commentaries. Ngayon po ay August 5, 2026. Mahalaga po ang nangyari ngayong araw dahil may nilabas pong desisyon ang Korte Suprema. Yan po ang ating tatalakayin patungkol sa petition ng grupo nila Vice President Sara Duterte na sumusubok na tumutol at pigilan ang pagtuloy ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Pero bago po yan mga kabayan, kung di pa po kayo nakasubscribe, sana po subscribe kayo, comment at like. At sa kabilang video na ipapost ko po mamaya yung ating reaksyon, komentaryo at opinion patungkol sa date 13 ng impeachment trial kanina mga kababayan. Marami po tayong pinag-usapan doon. Sana po niyo po akong samahan at ating talakayin yung mga iba-ibang punto. Maganda yung nangyari sa impeachment trial kanina. At ganun din yung meron pa akong isang video na hindi ko na-post kanina. Pero baka po mamaya o bukas ko mai-post yung tungkol naman po sa ating reaksyon sa balitang nahuli daw po si Bato de la Rosa. Bagamat hindi natin sigurado at dinideny nga ng administrasyon na totoo yung balitang yon. Pero nevertheless, ano kaya ang epekto nun? Basahin po muna natin yung naging desisyon ng Korte Suprema today, August 5th. Basahin po natin. The Supreme Court, SCN Bank, doing its session today, August 5, 2026, acted on the following GR number E-05546, Attorney Israelito Pitorion et al. Versus House of Representatives Committee on Justice, represented by Honorable Jervil Luistro, and House of Representatives, represented by House Speaker Faustino D. III. GR number E-05667, Sara Z. Duterte in her capacity as the Vice President of the Philippines versus House of Representatives et al. Ito na po yung kanilang opinion o decision. The SC dismissed the consolidated petitions questioning the proceedings before the House of Representatives and its Committee on Justice on the impeachment complaints against Vice President Sara Z. Duterte. The SC ruled that the issues raised on the petitions had become moot or no longer required resolution because the House had already approved and transmitted the articles of impeachment to the Senate. So itong mga kababayan, ang dinismiss pala nila yung consolidated petition na nagko-question mga kababayan sa proceeding na ginawa o ginagawa nung panahon na yun sa House of Representatives patungkol doon sa articles of impeachment ni Sara Duterte. Yun pala yung kina-question dito. At nirule nga nila na moot na yun. So, kumbaga, wala nang saysay yung petition dahil unang-una, natapos na, naaprubahan na at na-transmit na nga sa Senado yung articles of impeachment at sa kasalukuyan, inililitis na yung si Vice President. Yun pala yun. So, bali wala na nga naman yun. Kumbaga, mutin academic na. Sabi rin dito, in its resolution, the SC or Supreme Court dismissed the separate petitions filed by Attorney Israelito Pitorion. Meron pa palang petition na bukod and others, and by Vice President Duterte. The petitioners argued that the House Committee on Justice exceeded its constitutional authority by gathering evidence and compelling witnesses to appear during its initial review of impeachment complaints. They also questioned the committee's findings that the complaints were sufficient in form, substance, and grounds. So, ibig po sabihin nito kung na-question, mayroon palang bukod na petition nitong sila Israelito Torion at sila VP Sara na ang argumento nila mga kababayan ay sinasabi nila yung House Committee on Justice daw ay sumobra sa kanilang sa itinakdang otoridad ng konstitusyon sa kanila para humanap at magsiliksik ng mga ebidensya at mag-compel sa mga testigo na lumabas o mag-appear o magpakita para sa initial review ng impeachment complaints. Tinanong din nila mga kababayan yung mga nakita o mga nalaman ng committee na sa pagkakataon ito yung House Committee on Justice na complaints are sufficient in form, substance, and grounds. Kung question nila yon kasi nirelease nga naman ng House of Representatives through the committee na meron silang di umano substantial evidence, probable cause para maiakyat o maitupad, maipasa yung articles of impeachment na di kalaunan naaprubahan nga na i-transfer sa Senado mga kababayan. Tuloy pa natin. The SC explained that the House transmittal of the articles of impeachment marked the end of the House role
in the impeachment process and the initiation of the impeachment case. As a result, the actions the petitioners sought to stop had already been completed. Tama po yun, mga kababayan. Kasi nga naman, yung articles of impeachment, dahil nga meron ng articles of impeachment na na-transmit na, tapos na nga naman doon sa House of Representatives, mga kababayan, yung stage, kumbaga, yung phase ng ng sitwasyon ni BP Sara na so nagdesisyon silang moot na. Pero kung tutuusin, mga kababayan, to personal ko lang po opinion. Of course, that time, hindi pa naman tapos, nandun pa sa House of Representatives nung inapila nila to. Pero ngayon lang kasi nagdesisyon. The SC further held that the impeachment process had already moved to the Senate, which had convened as an impeachment court and had begun proceedings. Any ruling on the validity of the actions taken by the House and its Committee on Justice would no longer affect the controversy. So, pinapatunayan lamang po dito at pinapagtibay, mga kababayan, na yung impeachment trial na nagaganap ngayon ay may basihan para magpatuloy. Kasi unang-una, yung unang stage para hindi matuloy yan ay hindi tanggapin yung articles of impeachment mula doon sa lower house, sa House of Representatives, lalo na kung sabihin ng korte na may mali o may pagkukulang o hindi sumunod sa proseso. Pero sa pagkakataong ito, natutuloy na nga yung impeachment trial, so wala nang dahilan para katigan ng Supreme Court yung petition ng grupo nila VP Sara na kumu-question nga doon sa nangyaring hearing sa House Committee on Justice sa House of Representatives, mga kababayan. So, ang ibig sabihin lamang nun, medyo inalat. Inalat ang grupo nila Sara Duterte sa pagkakataong ngayon. At di nga lang, pero hindi po malinaw at hindi naman kasi tungkol doon sa impeachment trial in yun ngayon, yung actual. Hindi naman tungkol dito yung decision na to, tungkol to sa naunang petisyon, consolidated petitions ng grupo nila Sara Duterte para pigilan sana, hindi matuloy sana. Pero nga andyan sa katunayan na pang isang buwan na, August 5 na ngayon. So, mga kababayan, wala na. I think tuloy-tuloy na to at ang susunod na didesisyonan ng korte kung may maaapela ay yung threshold na matagal nang pinag-uusapan. Kung 16 pa rin ba ang kailangan para sa conviction o hindi. Dahil ang base number by 24 or 21, hindi natin, of course, iba-ibang interpretation doon sa sinasabi sa Article 11, Section 3, Paragraph 6 ng ating 1987 Constitution. Pero once na may mag-question sa Supreme Court, mga kababayan, dyan, lalabas na yan. At hanggang dito po muna. Kung di pa po kayo nakasubscribe, sana po subscribe kayo, comment at like. Hinatid ko lamang po sa inyo ang balitang yan. Maraming po salamat, mga kababayan. AJ Comentaries po.